ang mga batang kakikitaan ng kasiyahan at pagiging positibo sa buhay. Normal makipaglaro at makisalamuha sa kanilang mga kaibigan. Pero sa kabila nito, ang mga batang ito ay nagdaranas ng isang karamdaman na kung tawagin ay rare o orphan disorders, kung saan kinakailangan silang bigyan ng buong atensyon at pag-aalaga. Sa Pilipinas, ang isang sakit ay tinatawag na rare kapag merong tinatamaan ito ay at least 1 in 20,000. So yung mga bata namin dito, 1 in 50,000 yung insidente ng sakit nila, or 1 in 100, or 1 in 1 million. So ngayon, ang diseases na, ang rare disorder, or orphan disorder kasi hindi masyadong napapansin ng lipunan, ng medical sector, ng government, kaya orphan, international term siya. So, ang orphan disorders na nandito ay Mobius sequence. Ito ay isang sakit kung saan may kulang sila ng 6th or 7th cranial nerves. Kaya walang facial expression yung mga bata. Kahit na anong nararamdaman nila, hindi mo makikita sa mukha nila. Pero at yung iba may club feet kung napansin ninyo. No? Tapos nahihirapang kumurap o tumingin sa kaliwat kanan. Pero normal yung mga batang nandyan mentally. Ang Philippine Society for Orphan Disorders Incorporated ay isa lamang sa mga organisasyon na nangangailangan ng suporta upang mas maipalaganap pa sa publiko ang sakit na rare disorders at matulungan ang mga batang nakakaranas ng ganitong kondisyon. Kaya naman ang Photo with a Difference Group kasama ng iba pang volunteer organizations ay nagsagawa ng isang rare outdoor experience na kanilang inilaan para lamang sa mga batang may orphan disorders. Last year, we had Let's Get High, the first Let's Get High here at Tagaytay Highlands. And last year it was for children with Down syndrome and with visual impairment. And it was very successful. For this year, we call it a rare outdoor experience because the children that we invited are children with rare disorders. So when we were looking at this place again for this year, we thought, what children will we get this time? So let's bring here children who really had few opportunities. You know, when you have a rare disorder, it follows that the medical expense is really high. So going out, having fun is not a priority. Their priority is getting the treatment. Kasi yung mga rare diseases, they're expensive research. And we hear stories about spending 100,000 a month for infusion, for these treatments. So for them, if you saw the joy on their faces, even when they just got off the bus, it was difficult to pull them to this place because they were all excited to see the greens, to see the park, and they also have, they could be sensitive to the environment, so they're not as exposed as the typical children. Isang mahalagang purpose nito para sa amin, sa families namin, kalimutan muna nila yung pang-araw-araw nila, magsaya muna sila kasama ng mga bagong kaibigan. Ikalawa, ang very huge contribution sa PSOD nitong ino-organize ang Photography with a Difference is the exposure. Kasi isang objective or goal ng PSOD ay awareness, advocacy and awareness, and we need media partners. So ito yung opportunity para dalhin yung media at makilala nila yung advocacy. Very exciting ang naging mga activities ng mga batang ito. Mula sa kanilang art attack activity, horseback riding, paglalaro sa playground, pagde-decorate ng cake, ang pagsuswimming sa pool, plus ang pag-capture ng kanilang moments kasama ang mga kaibigang photographers. Ito ang mga katunayan na kayang-kaya nilang maging normal kung bibigyan sila ng maraming pagpapahalaga at pagkakataon na maging masaya at i-enjoy ang buhay sa kabila ng lahat. Kung gaano kasaya na makitang nakangiti ang mga batang ito, mas lalo higit ang kaligayahang nararamdaman ng kanilang mga magulang na buhos ng suporta sa kanila. Nag-join ako sa activity na to dahil para makita ko yung experiences ng mga
persons with disabilities, particularly mga kids with rare disabilities, kung paano sila mag-interact with nature, with each other, with a horse, kung paano sila sumakay ng kabayo, and everything. And most of all, gusto ko rin silang makunan for parang memories, my precious memories. Yun. Ang message ko lang is, enjoy life. Enjoy everything that life throws unto you. Pray, of course, to God. And most of all, think positive. Don't let other people and don't let situations bring it up. Para makamit ng ibang tao na ibang parents. Kasi nung nagsimula kami, rare chromosome yung kay Carl. Wala kaming ibang kasama or walang kakilala na may katulad ng case ni Carl. Kasi sa ngayon, nung huli kami nagpa-check sa kanya, wala pang pangalan yung syndrome niya. So, kaya kami sumasali sa mga ganitong klaseng event, sa mga organization, para at least may malaman pa matutunan doon sa disorder niya. Makakapusto ng sa kanya. Kasi sa ngayon, kung mapapansin natin, mahihain siya. Kung may mga bata siyang makikita na iba, makakasalamuha siya. Siguro mababawasan yung pagiging shy niya. Masaya siya kasi super enjoy siya as in. Malaki natutulong kay Paula ng ganitong katag ng mga socialization, tsaka na yung creativity niya, tsaka yung mga hilig niya lalo yung swimming. Kasi po, sila po ang tumulong po sa amin para mapunan yung pagkukulang namin. Kasi sa hirap ng buhay, hindi po namin kaya lahat na magawa yung mga halimbawa katulad po ng mga laboratory na ginagawa namin sa kanya, hindi po namin kaya. Isa rin po na natulong sa kanya para magiging open siya sa lahat, society. Isang araw na punong-puno ng saya para sa mga batang may rare disorders. Isang araw ito na magsisilbing magandang alaala sa kanila na sana'y magbigay ng pag-asa sa kanilang bukas na kinaharap. Para sa homepage, ako si Mona Alejos.